Patuloy ang pagkalat ng mga peking gamot sa ating bansa. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng mga sindikatong nasa likod nito. Target nilang malalaking bilang ng mga maliliit at mga independent drugstores na madaling mahulog sa kanilang patibong. Kabilang na dito ang mga pribadong klinika at mga doktor. Nitong Pebrero, matagumpay na nahulog sa aming bitag kasama ang NBI-NCR ang isa sa pinakamalaking sindikato ng peking gamot na si Peter Guevara sa San Fernando, Pampanga. Dahil di sa bitag, nagtulungan yung bitag at ang NBI dito, kaya nakita natin itong binigyan natin. Sa Guevara, walang authority or license, coming from the BPAD, so that is in violation of the existing Republic Act 8203, siya law on counterfeit drugs. Sa bitag, may mga nagbibigay na ng impormasyon at tinaplang ang NBI para magtulungan para nga malaman kung sino-sino yung mga involved sa ganitong gawain. Lalo lang lumakas ang kanilang illegal na aktibidades. Sumatotal, may kabuuang bilang na 17,500 na mga drugstores sa buong bansa. Ito'y ayon sa talaan ng Drugstores Association of the Philippines. Sa total number of drugstores existing in the country, we have 17,500. Kami lang ang existing organization ng drugstores. So, from the 17,000, 5,000 na rin. So, meron pang 12,000 drugstores on account? I-minus mo na doon yung Mercury chain. Mercury kasi accounts for around 580 outlets. But still, so what happened to those yung mga hindi niyang roaming accounting to about 12,000, 11,000? Yeah, more or less like that. Saan sila doon? They are also legitimate drugstores, kasi after all, yung statistics natin, kinuha rin namin yan sa Bureau of Food and Drug. Kaya lang, hindi nga lang sila nagme-membro ng asosasyon namin. Malaking pera ang kinikita ng mga sindikato sa industriya ng mga peking gamot. Ayon sa World Health Organization, sumatotal, mahigit 32 billion US dollars ang kinikita taon-taon na mga sindikatong nasa likod ng mga peking medisina. Naging oportunidad sa mga sindikato ang nagtataas ang presyo ng mga pangunahing medisina ng mga multinational pharmaceutical companies sa ating bansa. Kaya nagiging attractive sa kanila. Isipin niyo yung 4 or 5 times ang presyo. Kung ay bababa natin, tulad po ng programa nito, hindi na sila papasilin ng tao dahil mababa na po Hindi na sila kikita. Hindi lamang ang mga maliliit na drugstores ang napapasok ng sindikato ng peking gamot. Maging ang mga pinagkakatiwalaang doktor ay nabibiktima at nagagamit din ng sindikatong ito. Baka may napupunta yung iba siguro, yung walang marka yun hindi tawag medrep parang nagbibiyahe meron na pupunta pero hindi ako nakakabili dahil ang kanilang dala-dala hindi naman nakapake. Yan hindi ko alam na kung fake sila o hindi. Baka meron siguro dahil yung lumalapit dito marami Pero hindi mo na ma-distinguish sa mga lumalapit kung sino ang fake, kung sino hindi. Para maiwasan ang paglaganap ng problemang ito, itinatag ng ating pamahalaan ang Butika ng Bayan ng Philippine International Trading Corporation or PITC. Layunin ng PITC ang mag-angkat ng mga tunay, mura at di kalidad na gamot mula sa ibang bansa tulad ng bansang India. Ito'y upang ibenta sa mga mahihirap nating kababayan sa pamamagitan ng parallel importation. Ito, Mr. Tulfo, ang programa ng PITC ay yung Butika ng Bayan. Now, nilalabanan kasi natin yung dalawang bagay. Yung presyo, maibaba. Sobra kasi yung presyo ng gamot sa atin dito. At sa pagkakabilang dako, gusto natin masiguro ang quality okay. Yun po namang gamot na ibinebenta namin
ay dalawang pinanggagalingan. Local manufacturers at yung ini-import namin through parallel importation. Ibig sabihin, mabisa na ang gamot, abot kaya pa. So, yun po ang aming battle cry. Subalit, mahigpit na tinututulan ng Coalition Against Fake Medicine ang ginagawa ng PITC, ang pag-i-import ng mga tunay, mura at di kalidad na medisina mula sa bansang India. Ayon kay Secretary Pagdanganan, kinokontra ng ilang malalaking pharmaceutical companies ang pagpasok ng mga imported na gamot na ibinebenta ng PITC. Counterfeit medicine ang tawag dito ng mga malalaking pharmaceutical companies, hindi peke. Live sa programang Bahala si Tulfo sa UNTV Channel 37, pakinggan si Karen Villanueva ng Pfizer Philippines. Nagkakaroon ng kalituhan kasi doon din sa media yung salitang fake at saka counterfeit medicine. Now, anong pagkakaiba rito na gusto lang namin makita kasi apparently there seems to be na parang iba yung definition ng fake at iba yung sa counterfeit. Ang pagkakaiba lang, Ben, is mas encompassing yung o mas malawak yung coverage ng counterfeit. Okay. Kasi under yung sa batas natin dito, yung Republic Act 8203, ang unregistered imported medicines ay considered counterfeit. Okay. So, yun lamang ang pagkakaiba nun. Okay. So let's just take an example na example lang ito maintindihan. Halimbawa, Pfizer Philippines and Pfizer India. Example lang to. Pfizer Philippines, gawa dito, makakasiguro ka. Kaya lang doon sa Pfizer India na lehitimo, ganun din naman ang visa at in-import dito, would that be considered now na hindi nirehistro sa BIFAD, would that be considered counterfeit yun? Yes, under our law, Ben. On our law, counterfeit pa rin yan? Yes, sir. Kahit na sister company niya, kaya lang sa India, the mere fact na hindi siya dumaan sa BIFAD, counterfeit yan? Yes, tsaka kasi rin, Ben, hindi naman kami nagbebenta directly sa pasyente, so maaaring nakuha din yun sa ibang wholesaler. Okay. At there are thousands of wholesalers sa India na That's mahihirapan right. din yung gobyerno Okay. ng India to monitor them. Iba naman ang pananaw ng Drugstores Association of the Philippines sa isyong ito. Kasi dito sa ating batas sa Pilipinas, yung counterfeit natin, ang napapaloob dyan, no? Yung una, yung mga tunay na fake, these are the adulterated, mislabeled, Tunay na fake. Tunay na fake. So, yung tunay at fake, medyo a little confusing. Let me go on. Tunay, pero fake. Yung, yung fake talagang. Talaga. Secondly, dito kasi sa Pilipinas, we also classify yung mga unregistered na imported products. Alright, so mostly they are smuggled. Muling binalikan ng bitag ang Pfizer Philippines upang beripikahin ang nauna nilang pahayag ukol sa counterfeit na gamot. Yung counterfeits, ang mas malawak lamang ang kahulugan nun, According sa batas natin, Republic Act 8203, lahat ng mga gamot na hindi dumadaan sa BIFAD registration ay considered counterfeit. So, maaaring, for the sake of argument, yun ay talagang ginawa halimbawa ng isang kumpanya sa ibang bansa, ngunit dinala dito ng hindi authorized na distributor, yun pa rin ay tinuturing counterfeit. Kung kaya't yung mga parallel imports na hindi dumadaan sa BIFAD registration ay hindi dapat tangkilikin ng mga tao or ng mga pasyente para na rin sa kanilang kapakanan. Pero ayon sa isang dating medical representative ng isang malaking pharmaceutical company sa bansa, malinaw daw na monopoly at protectionism ang nasa likod ng ganitong propaganda. Yung katotohanan yung mga advocacy na yan, yung mga pagbabawal na yan ng BIFAD o yung mga kampanya ng Coalition Against Fake Medicine. Wala naman talagang Coalition Against Fake Medicine. Sa tingin ko po, cartel din ang nasa likod nito. Sinasadya nilang pag-ipit sa mga parallel imports para silang malalaki lang ang kikita at mahahawakan nilang industriya ng gamot sa bansa. Siguro naman naaapektuhan sila, kasi kung nabanggit mo nga, may mga efforts na sa kanila para tutulan ang pagpasok nito. Sa totoo lang nga na magugulo talaga ang kanilang business climate dito, Kasi ng PITC,
ang idea nila kung bakit talaga nag-parallel import is really to give pressure to these multinationals na ibaba naman nila ang kanilang presyo. Ang malaking kaibahan kasi natin, no, ang Pilipinas sa India. Ang India kasi, meron siyang price control. Pangalawa, malaki ang competition sa kanya. No? Kasi sabi nga nila, there are 25,000. There are 25,000 pharmaceutical manufacturers sa India. So, just imagine na 25,000 of them manufacturing drugs and they have to compete. Yes. And thirdly, may support ang gobyerno sa kanila. No? Yung talagang, ito yung pinangalagaan ng gobyerno nila at talagang binoost yung kanilang industry. Sa tingin ko, sir, natatakot lang yung mga multinational pharmaceutical firms dahil talo sila sa presyo ng mga imported. Mura ito at tunay na medisina. Kasi pag nag-umpisa na yan, tuloy-tuloy na yan, baka masira ang negosyo nila. Mas maganda nga siguro, sir, katulad tayo ng India, maraming pharmaceutical firms para mawala na yung mga kartel sa Pilipinas. Siguro, magbababa ng presyo, mawawala na rin ang ganang sindikato sa mga peking gamot. Hanggat hindi bumababa ang presyo ng gamot sa merkado, patuloy na mamamayagpag ang sindikato ng peking gamot. Iisa lamang ang nakikitang solusyon ng PITC sa problemang ito. Butikan ng bayan. Yan po, quality, makakasiguro kayo sa kalidad at presyo. Sir, sa kaso ng PITC at ilang higanting pharmaceutical companies, lumalabas territorial ang nagiging labanan eh. Kapag hindi rehistrado sa BIPAD, counterfeit ang tawag nila. Ang kaso, itong mga kartel marurunong, ginagamit nila ang BIPAD para, alam niyo na sir, para ginagamit nila ang BIPAD para mismong BIPAD nang magsabi sa tao at kumpirmahin ng mga nasa kartel. Yung mga swapang at kaamang kartel ng mga malalaking pharmaceutical firm, masyadong kadilantado. Nag-iisip sila na bababa ang kanilang bilyong-bilyong kikitain. Maituturo ang sisi sa mga malalaking pharmaceutical companies na pinangangalagaan ang kanilang interes kung maibababa lang nila ang presyo ng ilang mga pangunahing medisina. Ito ang dahilan kung bakit namamayagpag ang sindikato ng peking gamot dahil nakita nila malaki ang kikitain sa nagmamahalang presyo ng medisina. Ang dapat talaga nilang gawin ay sumunod na lang dun sa trend, no? Na bababain din nila yung presyo ng gamot para naman hindi sila mahirapan. Wala tayong magagawa dahil may pangangailangan ng tao ng murang gamot. Nasa kanila yung pagbibigay ng nakakapag-determine ng pricing niya. Sila rin naman na makakapagbigay ng solusyon sa yung mga multinationals dyan.